Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay natapos ng magawa ang blade ni Yuwon na pinangalanan nito na White Dragon Blade, na agad naman na nitong kinuha sa blacksmith. Sa mismong araw din na ito, alas 10 ng umaga, ay magaganap na ang ika-6 na pagsusulit sa Demonic Academy Grand Martial Art Training Ground, ay pinag-uusapan ito ng lahat ng manunood sa magaganap na labanan, at sinasabi na isa talaga itong halimaw upang kumuha ng ika-6 na pagsusulit, at hindi makapaniwala ang mga ito dahil sa nagawa nitong makaabot sa Grandmaster Prowess, habang ito ay nasa loob ng Demonic Academy, ngunit makakaya ba nitong makatagal sa isang Council Elder? Sabi pa ng iba na tingin nito ay alam nila kung sino ang pinili nito, sigurado ay isa sa mga miyembro ng 6 na main clan. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isa pa at ang ganitong desisyon ay napakatanga upang gawin. Ang lahat naman ng mga usap-usapan sa paligid ay masaya lamang na pinapakinggan ng ating bida. Nang nakita na ng lahat ang paglabas ni Left Guardian, ngunit nagtataka ang mga ito kung sino naman kaya ang kasama nito. Sabi naman ng isa na ito ay ang 9th Council Elder, clan leader ng Nihility Clan, na si Samayui. Agad namang natuwa dito si Samachak sa pagkakakita nito sa kanyang ama. Nang may nakita na silang papalabas na makakalaban ni Cheon Yuwon, at mula dito ay lumabas ang leader ng Poison Clan. Sa pagkakakita dito ay nagulat naman ang mga ito, at napapatanong kung talaga ba na ang Poison Clan leader ang napili nitong kalabanan, dahil base sa mga narinig nila ay ang mga tao na kumalaban sa poison technique niya, ay sa huli ay naluso ang mga buong katawan ng mga ito. Nag-anunsyo ang Left Guardian na bago simulan ng labanan, ay pinapasalamatan nito ang 12th Council Elder sa pag-unlak nito sa paanyaya ni Brigade Leader Cheon Yuwon, at ang ika-6 na pagsusulit ay ang magpapatunay ay ang 9th Elder, at leader ng Nihility Clan. Tinitigan naman nito ng masama ang Left Guardian habang ito ay nagsasalita. Napansin naman ito ng Left Guardian, kaya naman sa isip nito ay gaya ng kanyang inaasahan ay nagagalit pa din ito sa kanya dahil sa pagkakakulong nito ng 2 taon sa nangyari sa detention center. Pinagmamasdan lamang ni Yuwon ang 12th Elder na si Baekho, at maya-maya pa ay sinabi na ng Left Guardian, na ang ika-6 na pagsusulit ay umpisahan na. Pagkasabi nito ay mabilis na sumugod dito si Baekho sa ating bida. Nang magpang-abot ay matagumpay naman na nasalag ito ni Yuwon. Napapasabi naman ng mga kasamahan nito na sobrang nagmamadali na tapusin ng clan leader si Yuwon sa harapan nila, at nababahala ang mga ito. Sinundan naman agad ito ni Baekho ng pag-atake, ngunit nagulat ito dahil sa sobra nitong bilis na pinapamalas sa kanya. Nagulat naman dito ang isang Council Elder at sinasabi na ang ginawa ni Yuwon ay ang teknik ng Grand Guardian. Kahit si Left Guardian ay namamangha at napapatanong kung ang movement skill ba ng Grand Guardian ay inilagay nito sa ika-5 palapag ng library. Ngunit dahil sa mga karanasan nito sa mga pakikipaglaban, ay agad naman itong nakaikot patungo sa kinaroroonan ni Yuwon, at nakagawa ng isang depensa, sa nangyari ay napa-atras dito si Yuwon. Natutuwa naman itong pinupuri ng ating bida dahil sa bilis ng pag-iisip nito. Sa isip naman ni Baekho, ay pinupuri niya si Yuwon dahil sa maayos na pagkopya nito sa bilis ng movement ng Grand Guardian. Kaya naman sa tingin nito ay uumpisahan niya ito sa pagpapabagal ng mga paa niya, at inatake niya si Yuwon gamit ang Chi Blast. Nagulat naman sa nakitang ito si Yuwon. Sa ginawang ito ni Baekho ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harapan nila. Ngunit bigla namang tumalon mula dito si Yuwon, sabi nito na mukhang sinusubukan niyang pabagalin ito sa pamamagitan ng pagpunterya sa kanyang mga paa. Nagulat naman dito si Baekho, dahil sa hindi niya inaasahan ito. Nagsigawan naman si Yuwon ng isang atake at ito ay ang Butterfly Dance Second Technique, Light Butterfly Circular Movement, na agad ding sinagot ng pag-atake ni Baekho ng Demonic Killer Pulverizer, 5th Technique Destruction Staff. Sa nangyaring sabayan ng dalawa ay halos nabingi naman at nanakit ang mga tainga ng mga nanunood dahil sa tunog na nagagawa ng pagsasabayan ng 2 malalakas na atake. Nang matapos ang dalawa ay agad na napatalsik ang dalawa sa lakas ng kanilang mga pag-atake. Matapos ay nakatayo lamang si Yuwon sa harapan nito, di naman makapaniwala si Baekho,
dahil anong klase ang sandata nito, dahil kahit na napakanipis lang ng blade nito ay nagawa niyang magasgasan ang kanyang iron staff. Hindi pa iyon, dahil akala nito na wala itong mga karanasan sa pakikipaglaban kahit na isa pa itong Grandmaster, dahil sa pakiramdam niya ay parang isa itong malakas na veteran fighter, at ang isang ito ba ay tunay na isang anept Grandmaster lamang. Gumamit na ito ng kanyang 10-star chi mula pa ng una, ngunit ang chi na nakapalibot sa blade nito ay kinokontra ang sa kanya, at hindi pa nito ipinapakita ang lahat ng kakayanan nito sa kanya. Hindi pa ito nakakita ng halimaw na may kakayahang maging malakas ng kasing bilis ng kay Qian Yuhun. Kaya naman ngayon ay naiintindihan na nito kung bakit si Lady Mu ng Dark Clan ay nasabi ang mga bagay na iyon. 6 na araw bago ang ika-6 na pagsusulit, ay kinatagpo nito si Lady Mu, na nagsadyang puntahan ito sa kanilang lugar ng Poison Clan. Sabi nito kay Lady Mu, na upang utusan siya na tanggapin nito ang request na mula sa Demonic Academy, ay hindi ba nito alam na ito ay paglabag sa kanilang otoridad, kahit na isa ito sa asawa ng Lord, ay wala itong karapatan upang utusan siya, na isa sa mga council elder, at leader ng ibang clan. Sinagot naman siya dito ni Lady Mu, na alam nito ang kinaroroonan ng Divine Doctor, sa narinig nito ay nagulat naman si Baek-oh dito. Dagdag pa ni Lady Mu na sigurado siya na narinig na nito ang patungkol sa tanyag na doktor sa Central Plains, na may kakayahang magpagaling ng kahit na sino hanggat ito ay hindi pa patay, at ang Divine Doctor na ito ay maaaring magamot ang kanyang apo. Sabi dito ni Baek-oh na alam din nito na walang nakakaalam sa kinarunan ng Divine Doctor. Sinagot naman siya nito na sa kanyang nakaraan ay may ibinigay sa kanya ang lolo nito na isang medalya na mula sa Divine Doctor. Sabi nito sa kanya na maaari mong makita ang doktor kung dadalhin mo ang medalyan na ito sa isang tamang lugar. At inutusan siya ni Lady Mu na patayin niya ito, at kung ang race luto nito ay magiging malaki ay ipinapangako nito sa kanya na ang kanilang Dark Clan ay aktibong tutulungan ang mga ito, dahil sa ang hinaharap na magiging Vice Lord ay dito nakasalalay. Kaya pala siya ang pinili nito bukod sa ibang mga council elders, at ang ganito kalakas na kakayahan, ay ang kahit sino na bababa sa Third Council Elders ay walang kakayahan upang matalo ang isang ito. Tama si Lady Mu, dahil ang pinakamasamang resulta nito ay ang 6 na main clan ay haantong sa pagharap sa pinakamalakas nitong kaaway. Kaya naman ay kailangan na nitong mamatay dito, at agad itong nagpalabas ng isang napakalakas na aura sa kanyang katawan. Sa nakita naman na ito ni Yuhun ay nag-umpisa na itong maging alerto. Nagulat naman ang Left Guardian at ang Council Elder sa nakikita ng mga ito, dahil ang isang ito ay nag-uumpisa ng magpalabas ng malakas nitong lason, at ano ba ang iniisip ni Council Elder Baek, mukhang plano na nitong paslangin ang humahamon sa kanya. Nababahala naman dito ang Left Guardian para kay Yuhun. Maya-maya pa ay natapos na ito sa kanyang paghahanda ng isang atake at ito ay ang Poison of Destruction 7th level. Kitang-kita naman ng mga ito ang nangyayari sa labanan, at napapatanong kung sino naman kaya ang may kakayahan na matalo ang ganiyang kalakas na halimaw, dahil si Yuhun ay mukhang dito na mamamatay. Kinakabahan naman at nag-aalala ang mga kasamahan ni Yuhun at napapasabi na lang si Heobong na sumuko na lang dito si Yuhun. Sa nangyayari ay hindi naman nagpakita ng takot dito ang ating bida at naghahanda lamang para sa mga susunod nitong mga gagawing pag-atake. Nang bigla naman na itong inunahan ni Yuhun sa pagsugod, nabigla naman dito si Baek-oh sa ginawang ito ng ating bida, kaya naman ay agad na nitong isinaboy sa ating bida ang mga inipon nitong mga poison gas na nanggaling sa kanyang katawan. Napasigaw naman dito si Moonju, dahil sa kitang-kita ng mga ito kung papaanong saluhin ng buong-buo ni Yuhun ang ataking ito ng Council Elder. Sabi naman dito ni Baek-oh na sapat na ang mga iyon upang maluso kahit na ang kanyang mga buto, at ang tangi lamang nitong sisisihin ay ang kanyang sarili sa pagiging mangmang nito. Ngunit mula dito ay may nakita itong papalapit na atake sa kanya, kaya naman ay nagkaroon ito ng gulat na ekspresyon. Agad naman niya itong sinalag gamit ang kanyang iron staff. Ngunit nabigla ito nang matapos niyang matagumpay na masalag ito ay mabilis na nasa harapan na nito si Yuhun.
Agad na naghanda ng malakas na suntok si Yoo-won at sinasabi na ngayon ay ito naman ang kanyang pagkakataon na atakihin siya. Nagtataka naman ang ekspresyon nito dahil sa kanyang nakikita, dahil ang mga sugat na natamo ni Yoo-won ay mabilis na gumagaling, habang ito ay nalulusaw. At dahil sa abala itong isipin ang kakaibang pangyayari sa katawan ni Yoo-won, ay matagumpay na tumama ang malakas na suntok nito sa kanyang katawan. Sa lakas ng pag-atake sa kanya, ay napasuka ito ng dugo habang papabagsak. Naiinis naman ang mga nanunood na kadet dahil sa hindi nila makita ang mga nangyayari, dahil sa kapal ng usok na nakapalibot sa dalawang naglalaban, at ano naman na kaya ang nangyayari sa dalawa. Umiiyak naman sa tindi ng hinagpis na nararamdaman si Heo Bong, pati si Wang Hol ay malungkot na napapasabi na tapos na ang lahat para sa kanila. Dahil sa ganong kalakas na lason, ay kahit na gaano pa kalakas ang chi ng isang martial artist ay maaring maluso, na kahit pa ang mga buto nito. Pati si Moonju ay palihim na naiiyak at sinasabi na bakit pa nito naisipan na ang Poison Clan pa ang naisin nitong makalaban, nang may napansin naman si Wang Hul sa lugar ng labanan. Mula sa makapal na usok ay may tumilapon at nagawang magpagulong-gulong sa lupa sa malayong distansya. Napapasabi naman si Senior Hu na hindi ba sobra na ito para danasin ito ni Yoo-won, nang bigla naman itong nabigla din sa kanyang nakita, dahil ang tumilapon ay hindi si Yoo-won kung hindi ang Council Elder ng Poison Clan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang mawala ang makapal na usok ay lumitaw si Yoo-won na walang natamo na kahit na anong pinsala mula sa atake ng Council Elder. Sobra namang namamangha ang isa pang Council Elder kay Yoo-won, dahil sa nagawa nitong makayanan ang lason na tinataglay ni Council Elder Baekho. Dahil ang Poison Clan Elders Poison Arts na nakita nito sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Martial Artist Alliance, ay sobrang nakakamatay upang tawaging genocidal weapon, na kahit na ang Grandmaster na si Ok Mayong ng Wudang Clan ay nagawang maluso gamit ang kanyang poison art. Hindi naman makapaniwala dito ang Left Guardian, kahit pa nakikita na ito ng kanyang mga mata. Matapos makatayo ni Baekho mula sa pagkakatilapon nito sa natamo nitong atake sa ating bida, ay sinabi nito na nagawa ni Yoo-won na mabali ang kanyang ribs kahit na pinrotektahan na niya ito gamit ang kanyang chi armor. At hindi lamang ang chi nito ang malakas, ngunit pati na din ang kanyang physical strength ay lagpas pa sa kanyang imahinasyon, at ang kakayahan nitong mag-regenerate ngayon lamang. Bigla naman itong napatanong kung anong klase ba ito, kung tao pa ba itong maituturing. Bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iisip nang makita nito si Yoo-won, dahil ito ay nagsagawa na ng pag-atake sa kanya, gamit ang butterfly dance, secret technique, 10,000 butterfly dance. Bigla naman itong nagulat dahil sa hindi na nito namalayan ang kanyang iron staff, ay nawala na sa kanyang kamay dahil sa pagkakatalsek nito kanina lamang, kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian, at agad na itong nagpalabas ng isang malakas na depensang pang-atake. Sa nangyari ay nabigla naman dito si Yoo-won dahil sa isa itong reflective force. Naalarma naman ang system nito na agad niyang ilalabas ang mga lason nito sa katawan, at mabilis na papagalingin ang mga sugat nitong natatamo. Sa isip naman ni Yoo-won na nahihirapan itong masalag ang mga ito gamit ang kanyang White Dragon Blade, dahil sa matinding poison chi na nagmumula dito. Nang sumigaw naman ito ng malakas, kasabay nito ay ang pagtilapon ng malalakas na poison chi sa paligid. Dahil sa ginawang ito ni Baekho ay matagumpay nitong napaatras ng malayo si Yoo-won, mabuti na lamang at matagumpay niya itong nasalag gamit ang kanyang White Dragon Blade. Napapaisip naman ito, dahil ang ibig sabihin ay ang poison chi na kanyang ipinalabas kanina lamang ay hindi pa ang kanyang buong lakas. Nababahala naman dito ang Left Guardian dahil ang nakikita nito ay ang poison form, at ito na ang katapusan ni Yoo-won dahil walang isa sa mga ito ngayon ang may kakayahan na mapahinto siya dito. Ang 8th level ng Poison of Destruction ay isang poison form na kung saan ang lason ay ikaw na mismo. Ang 7th level ay hinahayaan ka na makontrol ang 100 uri ng lason. Ang 8th level ay umiikot ang lason ng 3 beses sa loob ng katawan,
nagagawin ang iyong katawan ay mas matigas pa sa isang kalasag, at magagawa mo nang makapagpalabas ng poison chi na kayang lumuso ng kahit na anong malaking bagay. Sabi ni Baek-oh na nagawa nitong may palabas niya ang kanyang 8th level ng Poison of Destruction. Ngayon ay bakit hindi nito subukan siya na pahintuan ulit gamit ang kanyang ipinagmamalaking sandata. Sa isip naman ni Yuwon na ang White Dragon Blade pala ay wala ng epekto sa kanya ngayon, kaya naman ay itinusok niya ito sa lupa, at nag-umpisang magpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas naman ito ay ramdam na ramdam ito ng lahat ng mga nanunood, at sa nangyari ay wala na silang mga makita pa. Natatawa naman dito si Baek-oh, at sinasabihan siya na gusto pa pala nitong ituloy ang ginagawa nitong mga pakulo. Nang bigla namang may lumabas sa kamay ng ating bida, sa nangyari ay napahinto naman dito si Baek-oh. Sabi niya na kaparehas ito ng enerhiya na naramdaman niya kanina, at sigurado siya na ang isang ito ay malakas na atake, mula sa kamay ni Yuwon ay lumabas ang black sword nitong itinatago. Sabi nito na dahil sa ang isang ito ay sigurado siya na isang malakas na atake, ay kailangan na nitong unahan siya sa gagawing pag-atake nito, kaya naman ay sinabihan niya ito na mamatay, at nag-umpisa ng maghanda ng malakas na atake sa ating bida. Ngunit habang ginagawa niya ito ay may papalapit ng mga atake na nagmumula kay Yuwon ang papalapit sa kanya. Nang bigla niya itong nakita sa kanyang harapan, kaya naman ay agad na nitong binitawan ang inipon nitong malakas na atake sa ating bida. Ngunit sa ginawa niyang ito ay agad lamang itong sinabayan ni Yuwon, at winasak ang atake niya sa kanyang harapan. Sa nangyari ay nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagpapawalang bisa ni Yuwon sa inihanda nitong malakas na atake para sa kanya, at maya-maya pa ay sinalo ng katawan nito ang lahat ng pag-atake ni Yuwon sa kanya. Ngunit hindi pa dito natapos si Yuwon, dahil agad din itong naghanda pa ng kanyang panghuling atake sa Council Elder na si Baek-oh, at agad nitong hiniwa ito gamit ang Black Sword sa kanyang leeg bilang ang kanyang huling atake. Sa lugar naman ng mga nanunood ay nagtataka ang mga ito kung ano na ba ang nangyayari sa dalawa, dahil sa kapal ng mga alikabok sa lugar ng labanan ay wala silang makita na kahit na ano mula sa mga ito. Nang unti-unting nawala ang usok ay may nakita sila ditong mag-isa na lamang na nakatayo, kaya naman ay napapatanong ang mga ito kung sino naman kaya ito. Nang mawala ay nakita nilang nakatayo ay si Yuwon na punong-puno ng dugo sa katawan nito, at may hawak itong ulo sa kanyang kamay. Ang mga nanunood naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at pati ang Council Elder ay napanganga na lang sa mga nangyaring labanan ng dalawa at sa naging resulta. Naiiyak naman si Moonju, at pati na din si Heobong dito. Maya-maya pa ay nag-umpisa ng magbulungan ang mga manunood sa kanilang nasaksihan, na si Brigade Leader Cheon Yuwon, ay tinanggalan ng ulo ang leader ng Poison Clan at ang pang-12th Council Elder ng kanilang demonic cult. Sa isip naman ni Left Guardian na nagawa nitong mapugutan ng ulo ang Council Elder na si Baek-oh, kahit na ito ay nasa kanyang ipinagmamalaking poison form, dahil siya ay aminado mismo na hindi magagawang manalo kapag ito ay nasa poison form. Ang batang walang alam na kahit na anong martial art, ay naging isa sa mga top martial artist ng demonic cult sa loob lamang ng 4 na taon. Galit na galit naman sa nangyayari ang young master ng Dark Clan na si Cheon Muyon, at maya-maya pa ay umalis na agad ito dito sa panunood. Humahanga naman si senior instructor Hu dito at totoo talaga na nagmula ito sa lahi ng mga Cheon, ngunit bilang patunay ng kanyang lakas upang magawang mapaslang ang leader ng Poison Clan, ay paano naman kaya aaksyon dito ang buong Poison Clan, ngayon na ang kanilang leader ay nawala na, at ang 6 na main clan ay ano ang sunod na magiging hakbang. Sa isip naman ni Yuwon na may mga natitira pa din itong paraan, nais lamang nitong talunin si Baek-oh sa pamamagitan ng butterfly dance lamang, ngunit wala itong epekto sa kanyang poison form, kagaya ng ginawa ni Baek-oh na may natitirang alas sa kanyang bulsa. At kahit na ang mga natitira nitong kalaban ay mayroon ding ganito panigurado, at kailangan nitong maging mas malakas pa, dahil ito na ang umpisa ng kanyang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.